this is Lexi, and for today's video, I'm gonna share with you what are the things I wish I knew before taking UMStrand. So yung first thing na gusto ko malaman nyo, na hindi ko nalaman and I wish nalaman ko, is about sa scholarship. Kasi dun sa UMStrand, hindi siya masyadong kilalahin, di ba? At ang kilala ay yung STEM strand. So kung gusto mo ng scholarship, mas maganda na mag-STEM ka. Eh ako, hindi ko naman alam yung part na yun, and ang alam ko lang ay psychology na nasa UMS, so nag-UMS ako. And then doon ko nalaman na parang hindi pala maganda na mag-UMS ka kapag gusto mo ng scholarship dahil yung mga department and mga like CHED, ganyan, ang kanilang priority ay engineer students. And ano ba ang mga nasa engineer students? Diba nasa STEM sila? So kung gusto mo ng mga scholarship and mas mataas yung chance na makapasok ka, then maybe STEM is for you and not the UMStrand. Nag-try din ako ng mga ibang scholarship like sa DOST, the Department of Science and Technology. And sa name pa lang, STEM lang talaga yung priority nila. Pero nagbibigay naman sila ng priority sa mga non-STEM strand katulad ng ABM and UMS. But luckily, nakapasok ako. Pero unluckily is hindi ako nakapasa dahil yung mga test namin is more on about science stuffs. Hindi ko naman na-touch nung ako ay nasa UMStrand. Number 2 na I wish I knew before taking the UMStrand is about sa aking grammar skills. So sa UMStrand, maganda dito yung meron kang advanced writing and reading skills. Lalo na kapag ikaw ay gusto mag-reporter. Diba sa reporting naman, kailangan maayos yung sentence construction mo and pagsasalita mo. So dito yung sinasanay sa UMS. Eh pagpasok ko sa UMS, doon ko palang nalaman yung pagkakaiba ng nang, tsaka yung NG na at NA, NG, gano'n. Kasi strict sila pagdating sa bagay na yun. And sa English, everyday, kailangan namin mag-provide ng parang rare word na English na kailangan namin gamitin the whole day so that meron kaming bagong word na matututunan and then magagamit namin sa mga formalities and greetings. Kasi sa UMS, kailangan marunong kang mag-write ng mga ganung bagay. And then kailangan maganda rin yung speech mo kasi reading and writing, di ba? So sa UMS, sana alam ko na kailangan ko pala mag-aral ng mga ganung bagay. Kaya kung ako sa'yo, kung may time ka pa before taking the UMStrand is magbasa-basa ka na ng mga English dictionaries and kahit yung mga Tagalog and even yung pagsasalita is gawin mo ng mas clear and mas maintindihan ng mga tao kasi diba sa UMS kailangan natin maging communicative sa mga tao. And that is the thing I wish I knew before taking the UMStrand. Number 3, yung communication skills ko kasi may social work sa UMStrand. So hindi ako magaling makipag-usap at lagi akong nami-misunderstood. Kaya mas maganda na ikaw ay matuto na makipag-usap in a way na hindi ka makaka-offend or hindi nila mami-misunderstood yung sinasabi mo. Number 4 is about sa math. So kahit anong strand may math talaga and kung tumatakas ka lang sa math kaya ka nag-UMStrand, I'm sorry to say pero wala kang takas. Kasi may math pa rin sa UMStrand and yan yung pagkakamali ko before dahil ako gusto kong mag-BS Psych pero hindi ako nag-STEM kasi madaming ang math doon. Pero unluckily, meron pa rin naman palang math sa UMS kaya hindi rin ako nakatakas. Kaya kung ako sa'yo, kung BS Psych din naman ang kukunin mo, mag-STEM ka na sa halip na UMStrand. Number 5, things I wish I knew before taking the UMStrand is about sa mga courses under ng UMS. So medyo nagtaka ako sa part na yun dahil konti lang yung mga sinasabi nilang courses pero mas marami pa pala na merong course na pwede mong i-take sa UMS at hindi lang psychology. Kasi psychology yung pinakasikat na kinukuha sa UMS. Pati yung pagiging teacher, pati yung pagiging policeman and reporter, pero meron din palang iba. So kung alam ko lang yun at nag-dig talaga ako ng research about sa UMStrand courses, maybe hindi ako nag-psych and nakakuha pa ako ng ibang magandang course. Maganda rin naman yung psychology, but if you know, hindi mo na-typean, maybe pwede kang pumasok sa iba pang fields like philosophy, diba? Social work, ganyan. So madami talagang courses, kaya kailangan mag-research ka kung ayaw mo mag-settle lang sa kung anong alam mo. Nakakalimutan din ng lahat na ang UMStrand ay merong arts.
So, ang iniisip lang nila ang Yumes ay puro reading and writing. Pero meron din pala siyang arts. Kasi marami akong kaklase na nagkaroon ng parang painting, and then merong theater na college course. Meron din mga international studies. So, marami talagang courses and programs na pwede mong i-take under ng Yumes. Hindi lang yung mga teacher, mga police, hindi lang yan ang meron. Pwede rin maging politician. Pwede rin maging like reporter, ganyan, sa communication. So, mas marami pang courses ang meron sa Yumes-Rand. And the thing din na ayaw ko, na I wish I knew before taking the Yumes-Rand is about sa politics. Lagi ka nalang tatanungin about sa kung anong pananaw mo sa politika. And kasagsagan pa nun ng mga political elections. Kaya wala akong magawa kung hindi tumanggi na magbigay ng opinion ko kasi mag-aaway-aaway lang kami. Alam niyo ba yun? Yung bang tatanungin nila kung sino yung iboboto, tapos kapag hindi nila nagustuhan is ibabash ka nila, so magdidebate lang kayo. So sa Yumes, madalas merong mga debate at hindi ako magaling sa debate kasi gusto ko, sinusulat ko lang yung mga gusto ko sabihin. Hindi ko siya sinasabi out loud kasi alam ko misunderstood ako. And yung voice ko very rude at offensive kahit hindi naman gano'n yung gusto ko iparating. So mahirap talaga kasi yung mga political issues na yan, napapag-debatean talaga yan sa Yumes. And kapag hindi mo nasabi yung opinion mo, in a way, ay magiging bawas din yan sa points mo, lalo na kung grade conscious ka. So, kailangan, lalo na kapag magiging politician ka sa future, is mas maganda na dito pa lang sa Yumes-Rand is pinapaganda mo na yung iyong speech skills and maging yung mga pananaw sa buhay, mga pananindigan. And the last thing I wish I knew before taking the Yumes-Rand is about the social issues. Yumes-Rand stands for Humanities and Social Sciences. Kaya hindi mo matatakasan ang pagtatanong about sa social issues, ang parang pagbabasa and pag-criticize and all stuffs na related doon sa Yumes-Rand. And ako, natawa rin ako kasi bakit kailangan kong isolve yung mga migration, mga import, inflation. Anong kinalaman ko dyan? Pero dahil nag-Yumes-Rand ako, kailangan kong gumawa ng mga solutions. Ipapasa ko sa teacher ko, lalo na pag ganun yung mga activities nyo. Ako kailangan mag-research sa internet and maghanap ng madaming resources para lang mabigay mo yung sarili mong opinion. And another thing is, di ba may mga issues tayo sa government, hindi yung sinasabi sa ibang strand. Yung mga issue natin sa humanities and sa ibang mga bagay-bagay. Pero dito sa Yumes, kailangan yun pag-usapan. Sa ibang strand, hindi yun na pag-uusapan deeply, pero dito sa Yumes, kailangan ma-share mo yung opinions mo and maging open nga about sa politics, sa society, and sa culture. So that's it guys. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi updated sa mga bagong videos.